our God is able to do beyond what we ask or think. Yan ang ating Diyos. Kaya don't live on empty. Huwag tayo parang walang-wala, kaawa-awa. Huwag tayo mabuhay na walang pinatutunguhan. Friends, when God wants you to accomplish something, He Himself will provide you everything you need to do and to finish your task. Pinagpalang bagong taon para sa ating lahat. Nais natin ang mas maayos na taon. O kaya naman gusto natin maging masagana ang bagong taon. Pero hindi natin alam paano tayo magsisimula. Mga kaibigan, gusto ko pong sabihin to sa inyo. Huwag ho tayong mabuhay ng walang kabuluhan o na walang saysay. Huwag ho tayong mabuhay na parang gusto lang nating mag-survive at wala talagang nakikitang maliwanag na gagampanan sa buhay. Kaya yan po ang ating talakayin ngayong araw na ito. Huwag tayong mabuhay ng walang kabuluhan. Tayo ay mag-umapaw para sa Diyos. Mag-umapaw dahil sa Diyos na tayo po'y nagiging ambag sa ating pong lipunan. Kaya nga, don't live on empty, overflow with God. Talaga nag-uumapaw tayo na hindi natin kayang ipabuhay para sa sarili lamang. That we are a contribution. Tayo ambag sa maraming buhay. Nagiging ambag tayo sa buhay ng maraming tao. Alam po ba ninyo, sa Panginoon Diyos, hangad po niya, mula pa ng simula ng likhain niya ang sangkatauhan, hangad niya po na tayo po ay mabuhay na nag-uumapaw. Napakaganda ang mga pangako ng Diyos. Pero, sa marami sa atin, sasalubungin ng bagong taon na baon sa utang. Hindi dahil pabaya kayo sa pera, at ito, hindi namin alam ang susunod namin gagawin. I feel so empty inside. Parang walang kalaman-laman. Maging aking direksyon sa buhay. Parang wala akong pinupuntahan. Parang lahat sinusubukan ko na. Kinusubukan ko maging Christian. Tinatry ko na lang. But I keep on failing. Totoo ba ako? O huwad akong Christian? Pag naririnig ko yung message, parang hindi ako totoo. Lagi akong bagsak. Lagi akong talo. Matatry ako, mananalo ako sa linggo. Pagkatapos sa linggo, talo na naman. Bakit? Asan yung overflowing life na sinasabi ng Diyos? Asan yung ayaw niya ako mabuhay with emptiness? And yet, I feel so empty inside. Sa harap ng maraming tao, sa aking mga kadigroup, maging sa aking mga kasama sa bahay, I just want them to see na nag-overflow ako, masaya ako, parang nagpupuri ako sa Diyos. Kapag pinagamusta ako, mabuti, hallelujah. Pero deep within me, I am so empty. Hungkag na parang wala akong pinupuntahan. Pagod na ako. Ito ba yung buhay na sinasabi nating Kristyanismo? Mga kapatid, let me repeat. Kaya ho itong mensahe nito ay napaka-importante ho sa atin. Because God wants us to live an overflowing life with Him and not with emptiness. Yung walang kabuluhan, walang saysay, walang pinupuntahan para lang mag-survive. Kakain, manatiling malusog, pipiliting maging malusog hanggang sa mamatay. Di ba't kaawa-awa ho ganyang klaseng buhay? Pero, bakit nangyayari sa akin to? Totoo ba ako? Alam nyo, mayroon ako magandang balita. Yan ang ating aaralin. Tingnan nyo po ang ikalawang hari. Meron pong isang babae, ito po isa sa mga asawa sa maraming mga pamilya, na ang asawa nila ay propeta. Umiyak siya kay Elisha. Iyak siya talaga, buhos. Iyak talaga. Sabi niya, ang inyo pong alagad, ang aking asawa, namatay. At alam niyo po, siya po ay may takot sa Diyos. Siya po ay naglilingkod sa inyo, naalala ninyo, alagad do din ninyo siya. And sabi niya, ngunit, yung aming pinagkakautangan, kinukuha na ho ang aming dalawang anak para gawing alipin. Kasi sa kanilang batas, pwede hong mga alipinin ang mga may utang. Yung pong anak biruin niyo po, isipin niyo yung sitwasyon nitong babaeng ito. Parang eto ako, naglilingkod asawa ko, eto asawa ko, propeta ng Diyos, namatay. Pero tinan niyo anong nangyari sa amin. Kami walang
Wala. Ano nangyari? Asa na yung pangako ng Diyos that if we walk with Him righteously, we would be lending money. Magpapahiram kami, hindi kami uutang. Ano ba? Bakit sabi mo yung aking mga salinlahi, hindi mamalimos, pero ito kami ngayon. Baon kami sa utang. Sa kwentong ating babasahin, makikita natin ang tanging tugon ay ang Diyos. At ang Diyos na siyang nagmalasakit sa babaeng ito ay siya ring Diyos na nagmamalasakit sa iyo, at ang Diyos na totoo sa babaeng ito ay siya ring Diyos na totoo sa iyo kung siya rin ang iyong Diyos. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ho, ito po'y napaka-importanting ating pag-aralan. Kaya ho, sa bagay na ito, empty po ba tayo? Kaya ho, merong bagay, may 3 panalangin na dapat tayong idulog sa Diyos para maranasan natin ang totoong pag-apaw ng Diyos sa atin. Unang-una ay ang panalangin, empty me. Empty me. Anong ibig sabihin yan? Na parang, kumbaga, ubusin mo ako. Parang talagang alisin mo lahat ng aking pagkakatiwalaan. Tingnan niyo mabuti. Yung babae, seemingly, sabi niya, walang-wala na ho kami. Kukunin ng aming anak. Was she really empty? Ang totoo niyan, she was not empty. Hindi po siya, wala ho yung kanyang puso, ang kanyang isip, punong-puno, hindi walang-wala, kundi punong-puno. Punong-puno ng alalahanin, punong-puno ng takot, punong-puno sa pag-aalala sa kanyang mga anak, punong-puno ng kanyang pag-iisip sa kanyang sirkumstansya, punong-puno tungkol marahil sa mga tanong. Bakit gano'n ang aking asawa, propeta? Hindi niya ba ito nahulaan na mangyayari ito sa amin, na mamamatay siya, na wala siyang maiiwan? Paano kami nakarating sa ganitong sitwasyon? Kaya nga, she needed to be emptied. Kailangan niyang maalisan ng mga kapunuan na ito. Kaya when she cried out to Elisha, she was pouring out. Talagang ine-empty niya. Lord, talagang alisin mo to sa akin. Itong alalahanin ito, itong takot na to. Kasi ano bang ibig sabihin? Parang ine-empty mo ako. You are really acting with humility. You are being humble before God. Kaya when you say empty me, Lord, let me respond with brokenness. Let me be humble. Yung response ko, yung hindi magmamalaki. Ang labo mo, Diyos, na magre-reklamo ka pa, ang labo mo, hindi ka totoo sa iyong pangako, hindi. But be humble enough to admit, Lord, eto ako, punong-puno ako ng takot. Alam niyo kung bakit? Because kapag tayo po'y nag-aalala, yan po'y kayabangan. Kasi we're trying to control. We're trying to talagang tayo ang mamahala ng lahat ng bagay. Kaya tayo nagwo-worry kasi parang hindi natin kontrolado ang mga nangyayari. Bigla na lang kukunin ang ating anak para alipinin. No. We need to be emptied with ourselves. Kailangan maalis ang ating sarili. Mahubaran tayo, talagang matanggalan tayo ng ating pag-iisip, ng ating paraan, ng ating sariling pag-unawa, paano sosolusyon ng ating kondisyon. Kaya we have to pour out our heart before God. To be emptied. Talagang magpakumbaba tayo. Tingnan nyo, nakakaya. Pwede naman sabihin ng babae, lalapit ako kay Elisha? Nakakaya ata. Propeta rin ang aking asawa. Nakakaya namang lumapit kay Elisha. Baka sabihin niya, hindi kami marunong mag-pray. Naintindihan niya sabihin? Kaya sabi niya, di bale, tatsagay na namin to, lalaban na namin to, patay na kung patay, kung ano, katulong o katulong, basta kung anong kalooban ng Diyos. Maraming minsan ganyan tayo, minsan kayabang sa Panginoon Diyos eh. Minsan sinasabi natin, parang, bahala na, ako na, parang kung anong sabihin ng Diyos, kung anong will ng Diyos. Come on guys, tell us what's our problem. Kaya tingnan yung tanong ni Elisha, what shall I do for you? Tell me, what shall I do for you? Anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo, papautangin ba kita? Manghungutang ka ba? Sabihin mo talaga anong gusto mo. Be honest enough, be humble enough by telling Him or telling God honestly, ano talaga yung gusto mo mangyari? Sabihin mo. Pwede naman niya sabihin, pag-pray nyo lang po ako, Elisha. Kakahiya eh. Pwede ganun eh. Maraming ganun. O anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ganito na lang po, pautangin nyo na lang po ako. Tapos, babayaran ko kayo bukas. Come on, paano ka makakatiyak? Makakapagbayad ka bukas. Yun nga, hindi mo bayaran eh. Maraming ganyan. Nangangako na kung ano-ano. Maging honest ka na lang. Kasi yun ang kailangan natin. Kasi tandaan natin, God gives greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Napaka-importante niyan. You have to be humble enough and tell God, Lord, natatakot po ako. Hindi ko po kaya. Siguro kung sinabi ni Peter, Lord, sa totoo lang,
Gusto ko pong sumunod sa iyo hanggang ang kamatayan, pero hindi ko alam kung kakayanin ko. Si Lord na nga nagsabi sa kanya, pinag-pray kita, Peter, para hindi ka para hindi ka masubsob. Ang sabi niya, kasi pag bumalik ka, Peter, palakasin mo yung mga kapatid. Sa madalit salita, si Jesus na nga ang nag-pray para sa kanya. Kaya napaka-importante, let's be humble enough to admit yung ating totoong sitwasyon. Remember sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, ano sabi? Have no anxiety about anything. But anong gawin mo? Sabi niya, but in prayer and with supplication and thanksgiving, let your request be made known to God. Sabihin mo sa Diyos. Natatakot ka, wala kang pambayad sa tuition. Natatakot ka sa exam mo. Natatakot ka. Sabihin mo sa Diyos, pour out. Let your heart be emptied with all those worries. Let your heart be emptied with your personal analysis. Let your heart be emptied with your ways. Talagang i-boast mo sa Diyos. Kaya nga po ganda ang sinabi ni Pastor Joby. Sabi niya, when we are empty, Christ will fill us to overflowing. Kailangan tayong ma-empty. We need to pour out all our fears, our concerns, most especially of ourselves, of our self-righteousness, of our selfish agenda, of lahat ng bagay na makasarili. Ibuhos natin sa Diyos. Ask God to empty us. Ngayon, pag-isipan natin mabuti. We need to really quiet ourselves before the presence of God and empty everything that bothers us. And ask God for the second thing that we need to ask, to cleanse us. Kaya, clean me, Lord. Clean me. Ano ba itong clean me na ito? Now, para lahat tuloy na maintindihan, tuloy tayo sa ating kwento. Tingnan niyo po. Sabi niya, what shall I do for you? Tingnan niyo, hindi pa tapos hindi pa tapos. Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house except a jar of oil. Now, look at what he's saying. Itong hindi pa man din tapos yung sinasabi niya, ano kagad? Nagsabi na kagad si Elisha, anong meron ka? So anong punto yan? Ganito yan. Marahil itong babae, wala na talaga siya maisip na paraan. She tried her best to figure out paano aayusin yung kanyang problema. Talagang lahat ginawa niya na. Ngayon, pinuhos niya ngayon kay Elisha, being God's representative. Now, so sabi niya, hindi pa man din tapos yung tanong, ano bang gusto mong gawin ko? Agad-agad sinabi niya, anong meron ka? Yung tanong na yon ay tanong para magtungo, para ihatid siya sa solusyon ng kanyang problema. Let me repeat. The question was to lead her to her solution. Nagkakantin na natin. Kaya, ano meron ka? A jar of oil. Di ba? So, a jar of oil, can you imagine? Yan lang, napakaliit na yan. Now, sabi natin, ito yung solusyon, tama? Now, pag-isipan nyo mabuti Ito si babae, ito tinry niya lahat isipin yung kanyang dapat gawin. Ngayon, pag sabi sa kanya, anong meron ka, si Elisha, dinidireksyonan siya pabalik sa paraan ng Diyos. So from here, tineturn na siya ngayon towards God. Ang tawag dyan, repentance. Kung dati hindi ka nakatingin sa Diyos ng todo, dito ka nakatingin, try mo binabalik ka ngayon, tineturn ka, yan ay repentance. Kaya yan isang bagay na dapat nating kasanayan. Kaya when we say, clean me, you are willing to repent. So be repentant. Sa madalit salita, yung repentant is always going back to God, going back to His direction, following His instruction, hindi na yung sarili nating paraan. Kaya nga, kung nalilihis tayo, repent agad. Huwag na tayo repent agad. Kaya nga hindi yan minsanang bagay. Yan ay lagi nating dapat ginagawa. Kasi madali tayong mapalihis At pag napalihis tayo, ang hirap na ayusin, ang layo-layo na. But kung gusto mo, manumbalik ka kagad. Follow God's instruction. So anong punto? We need to be attentive. Laging dapat naka-attention tayo mula sa isang mapagreklamong puso. Dapat yung puso natin maging attentive, maging mapakinig. Sagnais pakita sa atin ng Diyos. Sabi niya, anong gusto mo? Minsan, nakafocus tayo sa problema na hindi na natin makita yung binigay na sa atin ng Diyos. Di ba? Minsan, andyan hindi natin makita. Kaya nga, ito nakakatuwa, no? Pagka nakatingin ka na sa Diyos, biglang malalaman mo, meron na palang solusyon, di ba? Alam niyo po, sa maraming bagay, minsan nabulag na tayo, hindi natin makita ang Diyos. Parang may mga troson tayo sa ating mga mata.
We need to come to God and ask God, Lord, purify me. Allow me to see you. Tulad po ng ito, tingnan niyo po, so sinabi na ni Elisha, sige, manghiram ka ng iyong mga sisidlan, yung mga lalaki talaga para sa iyong mula sa iyong mga kapitbahay. At talagang yung mga beses na yun, talagang i-empty mo, lagyan mo. Then, huwag kang kukuha ng konti marami. Now, tingnan niyo mabuti Ano nakita niya, biglang niya nakita? Meron siyang oil. Noong una, wala na. Ngayon, meron pala akong oil. Meron pala akong kapitbahay na mahihiraman. Mahihiraman ng mga bagay-bagay na kailangan ko. Meron pala akong anak na tutulong sa akin. Mga kapatid, ang ating Diyos kayang gumawa higit pa sa ating mga hinihiling at iniisip. At handa siyang tumulong. Katatandaan natin to, no temptation, walang pagsubok, walang tukso na pinapahintulot ng Diyos na hindi natin kaya. Yun ang sabi ng 1 Corinthians 10:13. Ang sabi niya, at yung mismong tukso o yung mismong pagsubok, sabi niya, will give you a way out. Siya mismo magpo-provide ng daan para ikay makatakas upang ikaw ay magtagumpay. Kaya ang ating panalangin, tulad ni David, Lord, teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart, o give me an undivided heart that I may fear your name. Na wala na ako ibang pagtitiwalaan kundi kayo. Wala na ako ibang titingnan kundi kayo. Yan ang sinasabi ng Diyos. So, importante yan. So, when we come to God, and alamin natin, Lord, ano ba yung mga dapat kong isuko sa inyo, yung dapat linisin sa amin. Di ba? Kaya minsan di natin ma-experience ang katotohanan ng Panginoong Jesus. Kasi gusto natin si Jesus at ang iba pang bagay. Pinagsasama natin. Hindi. Itodo natin yung pagtitiwala natin sa Panginoong Jesus. Kaya ito po yung napaka-importanting bagay na dapat nating alalahanin. Na kung hindi tayo sigurado, bakit hindi natin gayahin si David? Search me, O God, and know my heart, and put me to the test, and know my anxious thoughts. Lord, alam niyo po yung mga inaalala ko. At kung mayroong bagay na hindi nararapat sa inyo, nga bagay na ginagawa ko, Panginoon Diyos, ihatid mo po ninyo ako sa daan ng patungo sa walang hanggan. Diba? Yun na, search me, O God. Ganon din ang bilin ni Paul kay Timoteo. Sabi ni Paul kay Timoteo, alam ng Diyos kung ang mga talagang sa Kanya. At lahat ng kumikilala sa pangalan ng Panginoon, dapat titigil at hihinto na sa kasamaan. Sabi niya, katulad na sa isang bahay, may mga ginto, may mga silver na gamit, mayroong mga gawa sa kahoy, mayroong gawa sa putik. Sabi niya, mayroong para sa karangalan at mayroon naman na kahihiyan. Kasabing ganoon, sabi kaya sino man, pakinggan nyo, sino mang naglilinis ng kanilang sarili sa mga bagay na ito, siya ay magiging sisidlan para sa karangalan. Talagang isinantabi, talagang sinantabi, parang sabi nga, para magamit lamang ng ating amo or master. Inihanda para sa lahat ng mabubuting gawa. Yan ay ikaw. You have to be cleansed. You ask God, Lord, buksan mo ang aking mga mata. Kung ano yung mga bagay na dapat kong bitawan, is bitawan sa inyo. Lord, linisin mo ako sa mga bagay na ito na maaring dahilan kung bakit nandito ako sa ganitong kalalagayan. Kaya mga kapatid, ano sabi ng Panginoon? Sabi nga sa Santiago, draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts. Ibig sabihin, talagang you double-minded, maging single-minded ka lang sa Diyos. Todo ka lang sa Lord. Kaya mga kapatid, ito po isang bagay na napaka-importante nating ipanalangin sa Diyos. Tulad ni David, Lord, create in me a clean heart, O God. At sariwain po ninyo ang matatag na espiritu sa aking kalooban. Lord, maglikha ka ng malinis na puso, O Diyos. Yan ang ating maging panalangin sa Panginoon. At tulad din na sabi ulit ni Pastor Joby kanina umaga, when we come clean with Christ, He mends our cracks and delights to fill our cup. Baka may mga lamat, pati yun aayusin na ng Diyos at sa Kanya tayo mapupunan ng mabuti. Di ba napakagandang paalala sa atin yan? At tingnan natin, ano ngayon gagawin niya? As I've said, because you want to be cleansed, you are to follow now God's instruction from your own ways to God's ways. Kasi sabi niya, and you shall go in,
shut the door behind you and your sons, and pour out into all these vessels, and you shall set aside what is full. Tuwing mapupuno mo na yung lalagyan, isang tabi mo na. Lagyan mo lahat, lagyan mo lahat. Na? Basta isarado mo yung pinto, ha? May instruction, maliwanag, ha? Pasok ka, sarado mo yung pinto, do it secretly. Talagang ito lang. Now, this is wonderful. Kaya yung pangatlo, dito, since you have been cleansed, since you have emptied yourself, Lord, fill me. As in, fill me. Di ba? Talagang punuin niyo ako, Panginoon Diyos. Punuin mo ako. Ano ulit ibig sabihin ng punuin? Lord, surrender ako sa iyo. Whatever you tell me, ano man sabihin mo, yun ang gagawin ko. Just fill me with your instruction. Fill me with your ways. Fill me, O God. Talaga sa'yo ko. Suko ako sa'yo. Di ba? We must be willing. Tama tayong handa na sumunod sa instruction ng Diyos. Ibinigay niya sa atin ang salita niya. Kaya we need to keep on meditating on the Word of God. Di ba? Binigay niya tayo ng mga teachers. Makinig tayo sa mga guro na binigay ng Diyos sa atin. Bakit? You follow God's ways. Imposibleng hindi kanya pag-apawin and become a blessing to many people. Kinig tayo sa Diyos. Kaya tingnan niyo yung senaryo na to, ha? O sige, manghiram ka. Pero nyo kung pupunta itong babae, pahiram naman ng mga sisidlan mo. Para saan? Ito kasing malabong, itong propetang to kung ano-ano sinasabi sa akin. Hindi na. No question asked, sunod siya. Hindi niya naintindihan lahat ng bagay, pero sunod siya. Maraming bagay hindi tayo maintindihan. Ang hirap intindihin. Wala akong magagawa para maligtas ang aking sarili. Magtitiwala ako kay Jesus Christ. Susunod lang ako sa Kanya. That's it. Nandamatay siya sa akin para sa aking kasalanan. Nabuhay siya para sa akin. Tapos siya na. Hindi ko maintindihan. Pero hindi ko maintindihan, Lord. Alam ko naman hindi ko rin kayang bayaran sarili ko. Alam ko naman hindi ko kaya iligtas sarili ko. Magtitiwala lang ako sa inyo, Lord. I just trust you, O God. I may not fully understand everything. Diba? Magpapatawad ako sa ibang tao tulad ng preaching nung last week, patawarin ko yung nakagawa sa akin ng masama. Lord, parang labo, di ko maintindihan. I want justice. No, Lord, basta magtitiwala lang ako sa just as you have forgiven me, patatawarin ko na lang din po siya. Just trust the Lord. Hindi mo maintindihan lahat ng bagay, but you follow God and you will see that you will overflow with God's presence, overflow with God's power, overflow with God's blessing of peace, love, joy. Wow! Di ba ang sarap nun? Kaya ito exactly, ginawa ng babae this time, because of this experience, dahil sa kantong karanasan, nakilala nila lalo ang Diyos. Lalo na naintindihan na, wow, yung Diyos ng asawa ko, totoong-totoo. I saw it with my own eyes, na punong-puno yung aming sisidlan. Talagang nag-uumapaw. Talagang sinunod lang namin. Kaya sabi niya, so, she went from him and shut the door behind her. At maging marahil ang mga anak niya, Mami, bakit ka ba Ano ba itong mga inihiram natin? Basta makinig na lang tayo. And they were bringing the vessels to her, and she kept on pouring out. Hanggang sa, ano nangyari? When the vessels were full, she said to her son, isa pa, meron pa ba? Wala na po Wala na natira. At biruin nyo, biglang huminto yung langis. Huminto na sa pagbuhos. Wow! Amazing God. Offer what you have to God. Lord, ito ako ngayon. Wala na talaga ako Ito ako, meron akong kamay. Meron akong labi. Meron akong mata. Meron ako, Lord, ito binigay mo sa akin. Turuan mo ako anong gagawin ko sa problema ko ngayon. Lord, ito po ang aking pamilya. Ano pong gagawin ko sa problema ko ngayon? Offer them to God. Huwag mo sinasang ariin. Lord, itong pera to, hindi ko ito mabibitawan na akin to. They offer them to God. And let God, hayaan mo ang Diyos magturo sa iyo paano mo gagawin. Let God fill you. Kaya ano sinabi niya? Ano nang gagawin namin? Puno na po. Sell the oil and pay your debt. And you and your sons can live on the rest. Sabi niya, lahat ng tira, sa inyo na. Bayaran niyo na lahat ng utang niyo. Sa madalit sana, it is over above sa pangailangan lang magbayad ng utang. Enough to start all over again. Bakit? Because our God is able to do beyond what we ask or think. Yan ang ating Diyos. Kaya don't live on empty. Huwag tayo parang walang-wala, kaawa-awa. Huwag tayo mabuhay na walang pinatutunguhan. Friends, when God wants you to accomplish something, He Himself will provide you everything you need to do, to finish your task. Naalala nyo?
You did not choose me. Hindi mo ako pinili. Ako pumili sa inyo para kayo'y magbunga. At yung bunga ninyo'y manatili. Ano sabi ng Lord? Kaya humingi kayo sa pangalan ko at ipagkakalob ng aking Ama. Anong ibig sabihin? Para ikay maging mabunga, sabihin mo na lahat ng kailangan mo and I will provide it for you. Magiging mabunga ka ba kung meron kang gantong bagay? Then God will provide it for you. Dahil yun ang ating Panginoon. He wants us to overflow with Him. Marali ba sa atin, we're living in emptiness, talagang hungkag na hungkag, sa kabila ng ating relasyon kay Jesus Christ. Huwag niyong kalimutan ang pangako ng Diyos sa Kanya. Ang pangako ng Diyos ganito sa mga naniniwala sa Kanya, sa mga nagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong mabuhay, sarili nating lakas. Ang Kristyanismo hindi trying to become a Christian. Christianity is a new nature coming from God. Kaya tagal nagtitiwala tayo sa Kanyang biyaya. And we allow Him to live in us and for us. Di ba? At hindi lang yon, as we surrender our life to God and to trust in Jesus Christ alone. Alam mo kung anong pangako niya? Ito pangako niya. Whoever believes in me, sabi ni Jesus, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. And He was talking about the Holy Spirit. Diba? Hindi niya na lang tayo binigyan ng mga salita para ito, gawin mo to. Hindi. He gave us the Holy Spirit. He empowers us. It is only by the Holy Spirit that we can live a holy life. A life with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amazing God. Kaya alam niyo po, ito po ang picture nito sa Christian life, kaya tayo minsan talunan. Kasi lagi natin inisip, kailangan kong alisin to. No, you focus on God and let God fill you. Tingnan niyo sa Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi nga nun, do not get drunk with wine for that is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. Tingnan niyo, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing, making melody, giving thanks to the Lord of all times. What will make you sing? What will make you bless people with your song, with your messages? At what will make you give thanks to God? The Spirit of God. Na paano yan sa totoong buhay? Alam nyo, amazing si God. Alam niya yung tanong natin. Alam niyo pag binasa niyo sa Colossians, ganyan-ganyan din ang pagkakasabi. Pero iba ang pagkakasabi. Let the word of Christ richly dwell within you. You meditate on the word of God. You keep on meditating on the goodness of Jesus Christ. Kasi bakit? Sino ba yung Word of God? Si Jesus. So every time you read the Bible, you think of what Jesus accomplished on the cross. Ano yung ginawa niya sa krus? Ano yung mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin? You focus on Him and let us all be filled with Him, with His words. Tingnan niya epekto. With all wisdom, teaching, and admonishing one another with how? With what? Admonishing with what? Psalms, hymns, spiritual songs, singing with thankfulness in our hearts to God. Tingnan nyo, parehong-pareho. Di ba? Yung being filled with the Holy Spirit is being filled with the whole Word of Christ. Fill ourselves with Jesus. Not with ourselves. Not with trying to win over sin. No. Fill ourselves with Jesus. Let me show you. Gagamitan ko kayo ng isang illustration. Ito, ginamit ko na ito noon, pero gusto ko lang ulitin, baka hindi nyo po napansin. Now imagine, ito tayo. Marumi. Ito po, madilim ang ating pagkatao. Ito si God. And we became Christian, we allow Christ to fill us. And the Holy Spirit to keep on filling us. His Word. Allowing Him to just keep on overflowing. Talagang nag-uumapaw sa atin. Talagang hinahayaan natin siya every day of our lives, meditating on Him. As in praying, asking God to fill us every day. Telling God, Lord, fill me with your Holy Spirit. And really walking with the goodness of Christ. Talagang sunod lang tayo sa sinasabi niya. And tingnan niyo po ang nangyari sa atin. Naging klaro. Naging malinis. Instead of focusing doon sa dumi, sa problema natin, sa kahinaan natin, maglapit tayo sa Panginoon. You know what? Just follow God. Surrender to God. Let God fill us with His Word. Through our meditation, through the study of the Word, through listening to the pastors, pakikinig sa mga nagtuturo, fill us. Now, you know what the principle is? Sabi nga ni Pastor Joby, sabi niya, God fills us according to the measure of our surrender. Minsan, hanggat natin sinusuko lahat, hindi niya mapunan eh.
We need to open up everything at hayaan natin ng Diyos ang siyang pumuno sa atin. Punan tayo ng Diyos ng kanyang pag-uumapaw na presensya. Let's be humble. Let's be repentant. And let us all be totally surrendered to God. At alam niyo, tamang-tama ang ating memory verse ngayon. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Alam niyo, itong amazing sa Christian life. Yes, nadadapa ka. But as you keep on meditating on what Jesus Christ did on the cross, babangon ka dahil alam mo, we are already forgiven and our debts are totally paid. Kasi itong katotohanan, lahat tayo na may utang na hindi natin kayang bayaran. Tulad ng diniinan ni Pastor Ricky, ni Paul noong nakaraang linggo. Lahat tayo. We are indebted to God big time. And praise God, Jesus paid everything. Pero ang masama, kahit bayad na ni Jesus, kung hindi natin willing tanggapin, hindi rin yun mapapasa atin. Kasi regalo yun eh. Kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, kaya hungkag na hungkag pa rin, you feel so empty, para ka nabubuhay na walang saysay, walang pinupuntahan, walang patunguhan. Hindi mo kailangan manatili dyan. Don't live on empty. Huwag kang mabuhay na walang patunguhan. Overflow with God. Pag-apawin mo, paano? Let God, let Jesus Christ live in you. Nang nag-uumapaw siya sa atin. Nang siya ang maging buhay sa atin. Hindi na tayo, kundi siya. Kapatid, kung yan ang loobin ng iyong puso ngayon, gusto kong anyayahan ka, ikayo mo ko, pumikit. Aminin mo sa Diyos ang iyong kahungkagan. Aminin mo sa Diyos na walang kabuluhan, na parang hindi mo alam kung anong pinamumuhay mo, saan ka tumutungo. Umamin ka sa Diyos. At aminin mong kailangan mo siya. At isuko mo ang iyong buhay sa Kanya habang hinihiling mong linisin ka at punan ka ng Kanyang katotohanan nang sa gayon mabuhay ka para sa kaliwanagan, mabuhay ka para sa layunin at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sige, tayo pong lahat ay yumuko. Kapatid, gagabayan kita, pero gawin mo itong personal mong panalangin. Sabihin mo sa Panginoon Kristo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na wala po akong pinupuntahan. Baon na ako sa marami kong problema. Hindi ko na po alam ang aking gagawin. Pero alam ko, ang dahilan ay dahil napakalayo ko sa inyo. Dahil hindi ko binubuhos sa inyo ang buong buhay ko. Kahit Panginoon Hesus, lumalapit ako sa inyo. Kung paano kayong namatay sa krus ng Kalbaryo para ako iligtas, tinatanggap ko po ang kabayarang ipinagkaloob ninyo. At tinatanggap din kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Pagharian po ninyo ako. Gamitin po ninyo ako. Tulungan niyo akong mabuhay para sa layunin ninyo. Hindi na sa sarili kong layunin. Tulungan niyong maluwalhati kayo, Panginoon, sa buhay ko. Na tulad marahil ng babae, aming Ama, siya po ay nakaroon ng personal na encounter sa inyo. At ito'y maipapahayag sa maraming tao na totoo kayo. Totoo kaya. Kaya Panginoon Diyos, pag-apawin niyo po ang katotohanan niyo sa akin. Nang sa gayon, maipapahayag ko na at masasabi kong napakabuti ninyo at hindi kayo nagkulang sa akin ng personal. Na hindi na lang ako kokopya sa mga kwento ng iba, kundi totoong maranasan kayo dahil kayo ang Diyos na buhay, kayo ang Diyos na dakila, kayo ang Diyos na walang hanggan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pakikinig niyo at sa aking panalangin. Salamat po na alam kong totoo kayo sa iyong pangako. Tulungan niyo po akong lalo pa akong mauhaw na makilala kayo sa magitan ng iyong salita at mabuhay ayon sa iyong biyaya, kalooban at kapangyarihan ng banal mong Espiritu na pinangako ninyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen at amen. Ngayon, para sa ating mga discussion questions, kung tatanungin ka ng Diyos kung anong kailangan mo at kung anong meron ka, anong isasagot mo? Kaya, di ba? At kapag nagbigay ang Diyos ng isang pag-uutos na hindi makatwiran para sa iyo, paano mo ito susundin? Magbigay ng halimbawa.
At ang ikatlong tanong na maaari niyong gamitin sa inyong pagtatalakay, anong pinapasuko ng Panginoon sa inyo upang mapunan ka niya ng makabuluhang buhay at ikay maging pagpapala sa marami? Sana po ang mga tanong na ito ay maging tulong sa inyong pagtatalakay na lalo pang mapalawak ang ating kaunawaan sa ibinigay na mensahe sa atin ng Panginoon. God bless us all.